kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga oras na ito. Sa araw na ito, ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng aklat ni Job. At ito ang huling bahagi ng aklat ni Job. Mula sa 38 kabanata, unang talata, hanggang 42 kabanata, 17 talata. At ito ay pinamagatang Sinagot ng Panginoon si Job. At mula sa unos ay nagsalita ang Panginoon kay Job. Sinabi ng Panginoon, "Sino ka para usisain ang aking karunungan sa pamamagitan ng iyong kamangmangan, walang kabuluhang mga salita? Tumayo ka ngayon na parang lalaki at sagutin ang mga tanong ko sa iyo. Nandun ka ba noong ginawa ko ang mundo? Kung marami kang alam, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Sino ang nagpasya kung gaano ito kalaki? Sino ang nag-unat ng panukat na linya sa ibabaw nito? Alam mo ba lahat ng sagot? Ano ang humahawak sa mga haligi na sumusuporta sa mundo? Sino ang naglagay ng pundasyon ng mundo? Sa bukang liwayway ng araw na iyon, ang mga bituin ay sabay-sabay na umaawit, at ang mga nilalang sa langit ay sumigaw sa tuwa. Sino ang nagsara ng mga pintuan upang pigilan ang dagat nang ito ay pumutok mula sa sinapupunan ng lupa? Ako ang nagtakip sa dagat ng mga ulap at binalot ito ng dilim. Minarkahan ko ang isang hangganan para sa dagat at itinago ito sa likod ng mga tarangkahan. Sinabi ko dito, sa ngayon at hindi na malayo, dito dapat huminto ang malalakas mong alon. Job, sa buong buhay mo ba ay nag-utos ka na ba ng isang araw sa madaling araw? Nautusan mo na ba ang bukang liwayway na sakupin ang lupa at yugyugin ang masasama mula sa kanilang mga pinagtataguan? Ang liwanag ng araw ay nagpapatingkad sa mga burol at mga lambak na parang mga tupi ng isang damit. Malinaw na parang tatak ng selyo sa luwad. Ang liwanag ng araw ay masyadong maliwanag para sa masasama at pinipigilan sila sa paggawa ng karahasan. Nakarating ka na ba sa mga bukal sa kailaliman ng dagat? Nakalakad ka na ba sa sahig ng karagatan? May nagpakita na ba sa iyo ng mga pintuan na nagbabantay sa madilim na mundo ng mga patay? May ideya ka ba kung gaano kalaki ang mundo? Sagutin mo ako kung alam mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag o kung ano ang pinagmula ng kadiliman? Maaari mo bang ipakita sa kanila kung gaano kalayo ang mararating o pabalikin silang muli? Sigurado akong kaya mo dahil matanda ka na at nandoon ka noong ginawa ang mundo. Nabisita mo na ba ang mga bodega kung saan ko itinatago ang niebe at granizo? Inihanda ko sila para sa mga oras ng kaguluhan, para sa mga araw ng labanan at digmaan. Nakarating ka na ba sa lugar kung saan sumisikat ang araw o sa lugar kung saan umiihip ang silangang hangin? Sino ang naghukay ng daluyan para sa pagbuhos ng ulan at naglinis ng daan para sa bagyo? Sino ang nagpapabagsak ng ulan kung saan walang nabuhay? Sino ang nagdidilig sa tuyo at uhaw na lupa upang ang damo ay sumibol? May ama ba ang ulan o hamog?
Sino ang ina ng yelo at hamog na nagyelo, na ginagawang bato ang tubig at pinalamig ang mukha ng dagat? Maaari mo bang itali ang Pleiades na magkasama, o luwagan ang mga gapos na humahawak sa Orion? Kaya mo bang gabayan ang mga bituin sa bawat panahon at idirekta ang Big at Little Dipper? Alam mo ba ang mga batas na namamahala sa kalangitan? At maaari mo bang ipatupad ang mga ito sa lupa? Maaari ka bang sumigaw ng mga utos sa mga ulap at gawing basain kanila ng ulan? At kung utusan mo ang kidlat na kumislap, lalapit ba ito sa iyo at magsasabing, pag-utusan mo? Sino ang nagsasabi sa ibis kung kailan babaha ang Nile? O sino ang nagsabi sa tandang na babagsak ang ulan? Sino ang sapat na matalino upang mabilang ang mga ulap at ikiling ang mga ito upang ibuhos ang ulan? Ulan na nagpapatigas ng alikabok para maging mga bukol. Nakahanap ka ba ng pagkain na makakain ng mga leon at nakakabusog sa gutom ng mga batang leon kapag sila'y nagsisitago sa kanilang mga yungib o nagsisihintay sa kanilang mga yungib? Sino ito na nagpapakain sa mga uwak kapag sila ay gumagalang gutom, kapag ang kanilang mga anak ay sumisigaw sa akin para sa pagkain? Alam mo ba kung kailan ipinanganak ang mga kambing sa bundok? Napanood mo na ba ang panganganak ng ligaw na usa? Alam mo ba kung gaano katagal nila dinadala ang kanilang mga anak? Alam mo ba ang oras ng kanilang kapanganakan? Alam mo ba kung kailan sila yuyuko at iluluwal ang kanilang mga anak sa mundo? Sa kaparangan, ang kanilang mga anak ay lumalakas. Aalis sila at hindi na babalik. Sino ang nagbigay ng kalayaan sa mga ligaw na asno? Sino ang nagpakawala sa kanila at hinayaan silang gumala? Ibinigay ko sa kanila ang disyerto upang maging kanilang tahanan at hayaan silang manirahan sa maalat na kapatagan. Lumayo sila sa maingay na mga lungsod at walang sino man ang makapagpapaamo sa kanila at makapagpapatrabaho sa kanila. Ang mga bundok ay ang mga pastulan kung saan sila kumakain, kung saan sila ay naghahanap ng anumang berdeng makakain. Gagana ba ang isang ligaw na baka para sa iyo? Handa ba siyang magpalipas ng gabi sa iyong kwadra? Maaari mo bang hawakan ng isa gamit ang isang lubid at pagawin siyang mag-araro? O pagawin siyang humila ng pangsuyod sa iyong mga bukid? Makakaasa ka ba sa kanyang dakilang lakas at asahan siyang gawin ang iyong mabibigat na gawain? Inaasahan mo bang dadalhin niya ang iyong ani at tipunin ang mga butil sa iyong giikan? Kay bilis ng mga pakpak ng ostrich, ngunit walang ostrich na maaaring lumipad tulad ng isang tagak. Iniiwan ng ostrich ang kanyang mga itlog sa lupa para sa init sa lupa upang mapainit ang mga ito. Wala siyang kamalay-malay na maaaring durugin sila ng paa o mabasag ang mga ito ng mabangis na hayop. Siya ay kumikilos na parang hindi kanya ang mga itlog at hindi nababahala na ang kanyang mga pagsisikap ay nasayang. Ako ang may gawa para siya maging hangal at hindi siya binigyan ng karunungan. Ngunit kapag nagsimula siyang tumakbo, maaari niyang pagtawanan ang alingmang kabayo o mangangabayo. Ikaw ba, Job, ang gumawang napakalakas ng mga kabayo at nagbigay sa kanila ng kanilang umaagos na malagong buhok sa lieg? Pinalundag mo ba sila na parang mga balang
at tinakot ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pagsingasing. Sila ay sabik na magkahig sa lupa sa lambak. Sumugod sila sa labanan ng buong lakas. Hindi nila alam ang kahulugan ng takot at walang tabak ang makakapagpabalik sa kanila. Ang mga sandata na dala ng kanilang mga sakay ay kumakalansing at kumikislap sa araw. Nanginginig sa pananabik, ang mga kabayo ay tumatakbo sa unahan. Kapag humihip ang trompeta, hindi sila mapakali. Sa bawat paghihip ng trompeta ay sumisingasing sila. Nakakaamoy sila ng labanan bago sila makalapit. At naririnig nila ang mga opisyal na sumisigaw ng mga utos. Natututo ba ang isang lawin mula sa iyo kung paano lumipad kapag ibinukan nito ang kanyang mga pakpak patungo sa timog? Naghihintay ba ang agila sa iyong utos na magtayo ng kanyang pugad sa mataas na bundok? Ginagawa nitong tahanan ang matataas na bato at ginagawang kuta ang matalim na taluktok. Mula roon ay nagbabantay ito sa malapit at malayo para sa isang bagay na papatayin at makakain. Sa paligid ng mga bangkay ay nagtitipon ang mga agila at ang mga batang agila ay umiinom ng dugo. Job, hinamon mo ang makapangyarihang Diyos. Susuko ka na ba o sasagutin mo? Sumagot si Job, nagsalita ako ng kalokohan, Panginoon. Ano ang isasagot ko? Hindi ko na susubukan na sabihin pa. Nasabi ko na ang higit sa dapat. At mula sa bagyo ay muling nagsalita ang Panginoon kay Job. Tumayo ka ngayon bilang isang lalaki at sagutin ang aking mga tanong. Sinusubukan mo bang patunayan na ako ay hindi makatarungan, na inilagay ako sa mali at ang iyong sarili sa tama? Ikaw ba ay kasing lakas ko? Maaari bang kumulog ang boses mo na kasing lakas ng boses ko? Kung gayon, manindigan sa iyong karangalan at pagmamalaki. Bihisan ang iyong sarili ng kamahalan at kaluwalhatian. Tingnan mo ang mga nagmamalaki. Ibuhos mo ang iyong galit at pakumbabain mo sila. Oo, tingnan mo sila at ibagsak mo sila. Durugin ang masasama sa kanilang kinatatayuan. Ilibing silang lahat sa lupa. Itali sila sa mundo ng mga patay. Pagkatapos ay ako ang unang magpupuri sa iyo at aminin na ikaw mismo ang nagpanalo sa tagumpay. Tingnan mo ang halimaw na Behemoth. Nilikha ko siya at nilikha kita. Kumakain siya ng damo na parang baka. Ngunit anong lakas ang mayroon sa kanyang katawan at anong kapangyarihan ang mayroon sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang buntot ay nakatayo na parang sedro at ang mga kalamnan sa kanyang mga binti ay malakas. Ang kanyang mga buto ay kasing tibay ng tanso at ang kanyang mga binti ay tulad ng mga bakal na rehas. Ang pinakakamangha-mangha sa lahat ng aking nilalang. Tanging ang kanyang may likha lamang ang makakatalo sa kanya. Ang mga damo para pakainin siya ay tumutubo sa mga burol, kung saan naglalaro ang mga mabangis na hayop. Siya ay nakahiga sa ilalim ng mga dawab at nagtatago sa gitna ng mga tambo sa latian. Ang mga matinik na palumpong at ang mga wilo sa tabi ng batis ay nagbibigay sa kanya ng kanlungan sa kanilang lilim.
Hindi siya natatakot sa rumaragasang ilog. Siya ay kalmado kapag ang Hordan ay dumampi sa kanyang mukha. Sino ang makakabulag sa kanyang mga mata at makakahuli sa kanya? O sino ang makakahuli ng kanyang nguso sa isang bitag? Mahuhuli mo ba ang Leviathan gamit ang isang kawil? O itali ang kanyang dila gamit ang isang lubid? Maaari ka bang maglagay ng lubid sa kanyang nguso o maglagay ng kawit sa kanyang mga panga? Magmamakaawa ba siya na pakawalan mo siya? Magsusumamo ba siya sa iyo para sa awa? Makikipagkasundo ba siya sa iyo at mangangakong maglilingkod sa iyo magpakailanman? Itatali mo ba siya na parang alagang ibon, na parang isang bagay na magpapasaya sa iyong mga lingkod na babae? Makikipagtawaran ba ang mga mangingisda sa kanya? Puputulin ba siya ng mga mangangalakal para ibenta? Maaari mo bang punuin ang kanyang balat ng mga sibat sa pangingisda? O tusukin ang kanyang ulo ng isang salapang? Hawakan siya ng isang beses at hindi mo na ito susubukang muli. Hindi mo makakalimutan ang laban. Ang sinumang makakita ng Leviathan ay nawalan ng lakas ng loob at bumagsak sa lupa. Kapag siya ay napukaw, siya ay mabangis. Walang maglalakas loob na tumayo sa harapan niya. Sino ang maaaring umatake sa kanya at maging ligtas pa rin? Walang sino man sa mundo ang makakagawa nito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga binti ni Leviathan at ilarawan kung gaano siya kahusay at kalakas. Walang sino man ang maaaring pumunit ng kanyang panlabas na mano o mabutas ang baluti na kanyang isinusuot. Sino ang makakapagpabukas sa kanya ng kanyang mga panga na may mga nakakatakot na ngipin? Ang kanyang likod ay gawa sa mga hanay ng mga kalasag, pinagdikit at patigas na parang bato. Ang bawat isa ay pinagsama ng mahigpit sa susunod. Kahit isang hininga ay hindi maaaring pumagitna. Lahat sila ay mahigpit na nakakabit na walang makakapaghiwalay sa kanila. Ang liwanag ay kumikislap kapag siya ay bumahin, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang sumisikat na araw. Naglalagablab ang apoy na mula sa kanyang bibig, at ang mga agos ng mga kislap ay lumilipad. Lumalabas ang bumubuhos na usok mula sa kanyang ilong, tulad ng usok mula sa mga damong nasusunog sa ilalim ng isang palayok. Ang kanyang hininga ay nagsisimula ng apoy na nagniningas. Lumalabas ang apoy sa kanyang bibig. Napakalakas ng kanyang leeg, kaya lahat ng nakakaharap niya ay kinikilabutan. Walang mahinang batik sa kanyang balat. Ito ay kasing tigas at hindi bumibigay gaya ng bakal. Ang kanyang malabatong puso ay walang takot, kasing tigas at matigas na parang gilingang bato. Kapag siya ay bumangon, kahit na ang pinakamalakas ay natatakot, wala siyang magawa sa takot. Walang tabak na makakasugat sa kanya, walang sibat o palaso o sibat na maaaring makapinsala sa kanya. Para sa kanya, ang bakal ay kasing nipis ng dayami, at ang tanso ay kasing lambot ng bulok na kahoy. Walang palaso na makakapagpatakbo sa kanya. Ang mga batong ibinato sa kanya ay parang mga piraso ng dayami. Para sa kanya, ang isang pamalo ay isang piraso ng dayami, at siya ay tumatawa kapag ang mga tao
ay naghahagis ng mga sibat. Ang kanyang tiyan ay parang tulis-tulis na piraso ng palayok. Pinupunit nila ang maputik na lupa na parang panggiik na paragos. Kinakalawkaw niya ang dagat na parang kumukulong tubig at ginagawang bula na parang kaldero ng mantika. Nag-iiwan siya ng nagniningning na landas sa likod niya at ginawang puting bula ang dagat. Walang anuman sa mundo na maihahambing sa kanya. Isa siyang nilalang na walang takot. Minamaliit niya kahit ang mga mapagmataas na hayop. Siya ang hari ng lahat ng mababangis na hayop. Nang magkagayoy, sumagot si Job sa Panginoon, "Alam kong kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Walang plano mong mapipigilan. Tinanong mo, sino ito na nagkukubli sa aking payo ng walang kaalaman? Tiyak na nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naiintindihan, mga bagay na napakaganda para sa akin na malaman. Sinabi mo, makinig ka ngayon at magsasalita ako. Tatanungin kita at sasagutin mo ako. Narinig ka ng aking mga tainga, ngunit ngayon ay nakita ka na ng aking mga mata. Kaya't hinahamak ko ang aking sarili at nagsisisi sa alabok at abo." Konklusyon. Pagkatapos sabihin ng Panginoon ang mga bagay na ito kay Job, sinabi niya kay Eliphaz na Temanita, "Nagagalit ako sa iyo at sa iyong dalawang kaibigan dahil hindi ninyo sinabi ang tungkol sa akin ng tama, gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 lalaking tupa at pumunta kayo sa aking lingkod na si Job at maghandog ng isang handog na sinusunog para sa inyong sarili. Ang aking lingkod na si Job ay mananalangin para sa inyo at aking tatanggapin ang kanyang panalangin at hindi na kayo uusigin pa ayon sa inyong kahangalan. Hindi ninyo sinabi ang tungkol sa akin ng tama, gaya ng sinabi ng aking lingkod na si Job." At sa gayoy ginawa ni Eliphaz na Temanita, ni Bildad na Sohita, at ni Sopar na Naamaita ang sinabi ng Panginoon sa kanila, at tinanggap ng Panginoon ang panalangin ni Job. Pagkatapos na ipanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, pinaunlad siyang muli ng Panginoon at binigyan siya ng doble kaysa sa dati. Lahat ng kanyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat ng nakakilala sa kanya noon ay dumating at kumain na kasama niya sa kanyang bahay. Kanilang inaliw at inalo siya sa lahat ng kabagahang dinala sa kanya ng Panginoon at binigyan siya ng bawat isa ng isang pirasong pilak at isang gintong singsing. Pinagpala ng Panginoon ang huling bahagi ng buhay ni Job nang higit pa kaysa sa una. Siya ay may 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pamatok ng mga baka at 1,000 asno. At nagkaroon din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang unang anak na babae ay pinangalanan niyang Jemima, ang pangalawa ay Kesya, at ang pangatlo ay Keren Hapo. Saan man sa buong lupain ay walang nasumpungang babae na kasing ganda ng mga anak ni Job. At binigyan sila ng kanilang ama ng mana kasama ng kanilang mga kapatid na lalaki. Pagkatapos nito,
Nabuhay si Job ng 140 taon. Nakita niya ang kanyang mga anak at ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na henerasyon. At kaya namatay siyang matanda at puspos ng mga taon. At dito nagtatapos ang aklat ni Job. Abangan ang mga susunod na mga kwento mula sa banal na aklat. Sana'y naibigan po ninyo at nakapulutan ng aral ang kwento ni Job. Hanggang sa muli, patnubayan nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.